Katulad nito, eto pakinggan nyo mabuti, DDS, o anumang grupo kayo, sa aking analysis at opinion, nakakagulat po ito. Kakaiba itong abogado ni Duterte. Alam nyo kasi, ang lahat ng galaw ng Defense Council, kahit dito, kahit sa korte, local, o national, o international court, ang galaw ng council, may approval yan sa kliyente. Alam yan ng kliyente, hindi pwedeng hindi. Mga motion, petition, suggestion, strategy, lahat yan inaaral ng kliyente at ng Defense Council. Kaya ito yung aking title, ICC Judge. Yung pong dalawang judge ng ICC, patuloy na ginagalit. Ang aking description, ginagalit ni Duterte. Alam niyo kung bakit? Pakinggan niyo mabuti ha, kayong mga saradong isip para naman magliwanag kayo at nang magkaroon kayo ng kaalaman totoo, hindi yung puro fake news kayo. Okay? Kaya sinabing ICC Judge, patuloy na ginagalit ni Duterte kasi ganito yung huling galaw. Wow, kakaiba talaga ito ako. Nag-cover ako ng matagal-tagal din, reporter ako sa court. Bilang court reporter tayo nung araw. Parang ito pwede mong gawin kung dito sa atin. Pero sa international, medyo kakaiba. Aba, ang petition po, nagpetisyon itong abogado ni Duterte, kampo ni Duterte, na pinadidisqualified. Parang eleksyon, ano? Pinadidisqualified nila yung dalawang ICC judge. Para sinabi mong hindi kayo wala kayong qualification, wala kayong karapatan, hindi kayo dapat maging judge, hindi kayo dapat mag-handle ng kaso ni Duterte. Grabe. Pang-i-insulto yan. Panggagalit yan. Kasi alam nyo, lahat naman tayo tao lang. Pag issue lang, pwede mong palampasin. Pero pag pinersonal ka na, iba yan. Eh kung ang isipin ng mga sa ICC judge ay pinipersonal na siya, binabastos na sila ng kampo ni Duterte at mga abogado ni Duterte, abay, may epekto yan sa, huwag natin kalimutan ang mga judge ang susuri ng ebidensya. Magtatrial sila. Sila ang magdi-decide kung guilty o not guilty. Kaya pag inaway mo yung judge, may point na delikado ang sitwasyon ng akusado like Duterte. Ay pangalawa na ito eh. Nung una, nagpetisyon sila at nirequest nila dapat daw mag-inhibit yung dalawang judge. Kasi ang tingin ni Duterte, hindi parehas na judge doon sa kanyang mga kaso. Nagpetition doon, nireject ng ICC judges. Sabi niya, wala kayong jurisdiction, walang karapatan ng prosecutor at defense counsel na mag-request ng pag-inhibit ng ICC judge. Yung pala yung policy doon. Parang hindi alam ng abogado ni Duterte at ni Duterte mismo na yung kailang ginawa na petition para mag-inhibit ng judge ay bawal at hindi yun allowed sa ICC, International Court. Talo na naman sila doon. Aba, ito ang huli. Ito yung galaw. Ito nga yung sinasabi ko. Nag-petition sila para daw i-disqualified. Pinipetition na dahil disqualified, dinidisqualified nila yung dalawang judge. So ayaw nilang tigilan. Kaya yung topic natin, ICC judge, patuloy na ginagalit ni Duterte. Kasi alam ni Duterte yan dahil hindi gagalaw ang kanyang abogado ng ganyang klaseng galaw kung hindi alam ng akusado o ng kliyente. Kaya merong clients, counsel, relationship. Yung kliyente at abogado, malalim ang relasyon yan. Ibig sabihin, hindi gagalaw ang abogado kung walang approval, walang pag-aaral between clients at saka counsel. So, kaya alam ni Duterte yan. Kaya ngayon sinasabi ko, aba, delikado ito. Akala ko ba walang ginawang masama si Digong? Akala ko ba sinasabi ng mga DDS na si Digong ay inosente? Eh bakit ayaw nilang hayaan na yung dalawang judge, di ba, itong abogado na si Kaufman, bakit hindi niya hayaan itong dalawang judge ng ICC na sila ang maglitis dito kay Digong? Ano bang kinakatakot? Di ba? Eh, sabi nga ng mga DDS wala namang kasalanan si Digong. Eh, anong kinakatakot? Bakit pinapa-inhibit o pinapa-disqualify itong dalawang abogado? Di ba? Mapapaisip ko, teka, kasabi ng mga DDS at sabi mismo ni Harry Roque at ng mga iba pang mga DDEBs, ito ay pamumulitika lamang, ito ay malulusutan ni Digong at walang kakwenta-kwenta itong mga kaso na ito. Mapapauwi daw si Digong. Eh mapapauwi pala at walang kakwenta-kwenta itong mga kaso na ito. Eh bakit pinapa-inhibit pa?
Parang hindi alam yata nitong abogado ni Digong ang mga kumbagay rules o patakaran sa ICC. Mas magaling pa to at mas may alam pa tingin ko itong si Attorney Cristina Conti dito kaya Kaufman. Ako, dapat pala kinuha nila abogado to si Conti, kaya lang hindi na pwede. Ang judge na humahawak po ngayon dun sa ICC case. Ayon po dun sa abogado na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicolas Kaufman, ito daw po dalawang mga judges na ito ay hindi na magiging patas daw yung magiging desisyon dahil sila daw po yung nag-authorize din ng investigasyon dito sa kaso ng dating Pangulo. Sa tanungin po natin ang reaksyon dito ni na Attorney Cristina Conti. Balikan po natin sila, Attorney. Good morning! Good morning, DJ Chacha. Ayan. Good morning po, Attorney Cristina Conti. Yes po, salamat po for being on the show. Attorney, ano po ang inyong reaksyon dito nga po sa inihain po ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? Siyempre, karapatan nila yan at procedural matters yan. Kaya lang, kumbaga, para sa amin, maaaring makaantala yan. Yung request na yan ay napasadahan na ng mga judges. Nung una, ang hinihingi ay, kung ang tawag natin sa Pilipinas ay parang voluntary inhibition. Kumbaga, magnilay po kayo, judge, kung gusto nyo, kayo na mismo ang umalis. Ngayon, outright nang pinapa-disqualify, meaning mandatory dapat yung inhibition, dapat talagang umalis ka. Kaya parang medyo naulit. Pero nasa ano naman to nasa patakaran naman, tapos entitled naman talaga yung akusado sa ganitong depensa. Actually, both parties. Pero sa nakikita namin, walang basihan. Nauna nang sinabi na hindi naman jurisdiction yung pinagdesisyonan noon. Hindi exactly the same matters. Kaya hindi mo matatawag na prejudice o bias yung mga judges na to. Attorney, I'm just wondering, yung ganito po ba, hindi normal na pangyayari dyan sa ICC na nag-authorize ng investigation ay magiging bahagi din po ng pagdinig ng kaso? May nangyari na po bang ganyan in the past? Alam ko meron ng ganyan. At may iba't iba pang pagkakataon na kinwestiyon yung bias ng judge o kaya yung otoridad niya o kaya yung dati niyang desisyon makaka-apekto sa mga future decisions. Pero hindi ganun kalimit at hindi ganun ka every step of the way. Panimula pa lang naman ito. Kaya inaabangan namin kung ano ba talaga yung magiging development dito or ito na ba yung magiging trend ng defense na bawat kibo, papakialaman o pag-questionin. Pero kumbaga, that is, in essence, yun yung binabayaran para kay Nicolas Kaufman. Hindi pa nga mahal yung bayad dyan. So, kailangan talaga busisiin niya. Ang worry lang namin, yung delay. Kasi pag ganito, ibig sabihin, sasabihin nila na, ito magpasya ka. Kaya kung mapansin nyo rin, yung Judge Liera, so umakyat sila sa tinatawag na presidency of the court. So ito yung, sa kabila, hindi na ito yung parang bilang judge, kumaga ito bilang tagapangalaga o tagapangasiwa ng korte. So pumunta sila dun sa parte ng court na yung presidency. Ang president ng court ay Japanese, si Tomoko Akane. Meron siyang mga vice president. Isa sa vice president, yung binabatikos, si Judge Liera. Kapag magpapasya daw yung presidency, dapat hindi kasama si Judge Liera. So, dagdag komplikasyon. Kasi parang dumudulog ka sa isang unit na yung hinihingi mong paalisin, nandoon din. So, recuse nyo rin yung isang yun para magpasya, kaya may dapat pumalit. Kaya parang nagiging komplikado na sino ba talaga? Para sa marami, ang tingin ko, ang iniisip, parang may gustong habulin, may gustong judge na umupo. Kumbaga, 18 lang naman yan basta mabawas natin bawat isa. Di makukuha natin yung gusto nating komposisyon ng judges na magpapasya dun sa issue. Palagi ko matagal bago marating yung ganung punto. Pero sa ngayon, ang mas worry talaga, delay. Kasi parang, kailangan yung pagpasyahan to, pero pinapaalis mo yung isang judge. Kanino ka na dudulog patapos nito? Iba na namang issue kapag umakyat tayo doon sa tinatawag nilang parang Supreme Court, yung kanilang appeals chamber. So meron pa nakatataas dito po sa presidency. Ayun. So, yung ito pong ginagawa ng abogado ni Digong na si Kaufman, sa halip po na makatulong, tingin ko makakapagpabagal pa o nakakapagpa-delay pa sa kaso. So, sa halip na si Digong ay uuwi after 30 years, baka umabot ng 31 years, baka umabot ng 32 years, di ba? Kaya po, sa halip na makaganda pa sa kaso at makatulong kay Digong, mukhang napapasama pa si Digong. At yung nabanggit nga ni Attorney Cristina Conti na mahal ang bayad ni Kaufman, kaya siguro nagpapasikat. Kaya siguro ganyan ang ginagawa, di ba? Baka ang sinasabi kay Digong, ako bahala, kayang-kaya ko yung mga judge na yan. Papatalsikin natin yan sa kaso mo. Ang problema, di ba, hindi nga po nakakatulong at yung pong kanilang request ay walang basihan. Di ba?
kung ito yung alam ni Digong, di ba, parang, ano ba si Digong, di ba? Lawyer tong si Digong eh. Kaya lang, di ba, lawyer lang dito sa Pilipinas, hindi naman siya international lawyer. Di ba, parang ang dating, hindi kaya nauuto itong si Digong nitong kanyang abogado, di ba? Kasi parang mapapaisip ka ang mahal ng bayad, tapos ganyan ang ginagawa. Sa halip na makatulong, nakakasama pa kay Digong. Di ba? Hindi kaya ito pinapayuhan ni Harry Roque o si Harry Roque wala lang. Kumbaga parang dahil hindi siya kinuha ni Digong na abogado, baka hindi tinutulungan si Digong. Di ba? Bahala kayo dyan, hindi nyo kinuha ang abogado eh. Di ba? Kasi hindi nga nakapasok si Roque doon sa loob ng ICC eh. Di ba? International lawyer si Roque dyan at alam niya dapat yan. Pero ewan natin kung bakit gano'n na parang nasa limbo etong si Digong at parang dito lang nakikinig kay Kaufman. Nako, delikado. Sana talaga makatulong si Kaufman kay Digong. Baka mangyari, mas lalo pang madiin si Digong dahil ginagalit nga, kumbaga parang binubuisit, di ba? Pinipikon itong mga abogado. Itong mga judge ng ICC, di ba? Baka yan ang maging kaisipan ng mga abogado, ng mga judge ng ICC na yung abogado ni Digong, binibuisit sila. Ayaw talakayan ito ng mga DDS vlogger, Duterte supporters, kasi alam nila masama yung galaw. Pangalawa, baka hindi nila alam. Yun ang mabigat. Hindi nila alam ang masamang implication. Sa aking opinion at analysis, yung patuloy yung pagbabastos, paggalit, kawalan ng respeto sa mga judges na may hawak ng kaso, may masamang epekto yan. Kumbaga sa halimbawa parang basketball, nag-tie all 100 yung points nila. Pag inaway mo ang referee, baka unting pagkakamali, baka kumampi sa kabila yan. Ganon din yung mga judge. 2 beses na magkasunod yung binabastos, binabaliwala, hindi nyo nirerespeto ang ICC judges, pati jurisdiction, hindi nyo kasi meron pang isang matindi, hindi pa ko tapos yung petition yun, pero mabigat yun. Jurisdiction naman. So, pinag-i-inhibit, pinadi-disqualified, tapos ang isa pa, wala daw jurisdiction. Di lahat yan, yung tatlong yan, grabe yan. Yung tatlong move na yan ng mga Defense Council, hindi ko alam kung gusto nilang tulungan si Duterte o gusto nilang makalaboso si Duterte. Kaya kayong mga DDS, huwag kayong naniniwala doon sa lalabas na, suntok sa buwan yun. Tanungin nyo ang mga Duterte. Tanungin nyo yung kanilang abogado, may pagmamahal ba sila kay Duterte? O wala? Kasi yung tatlong galaw, nasadong negatibo. Ulitin ko ha. Una, yung pinag-i-inhibit yung judge. Pangalawa, jurisdiction, kino-question. Para bang walang karapatan, walang jurisdiction ang ICC sa kaso. Pagkatapos ngayon, disqualification. Pinadi-disqualified nila yung 2 judge. Wow! Naka 3-in-1 na. 3 sa aking tingin ay hindi makakabuti kay Duterte ang galaw ng kanyang abogado. Kung bakit pinayagan ni Duterte yan bilang kliyente nila, bilang akusado, hindi ko alam. Napakadelikado ng mga move na yan. Sa halip na magtumutok yung abogado kung paano idepensa yung kaso, harapin yung ebidensya, aralin ang depensa, ang ginagawa nila, binabastos, dinudurog ang korte, yung judges. Paano makakakuha ng suporta yung mga yan sa hukuman kung wala kayong respeto, walang pagkilala sa proseso ng ICC? Yun lang po yun. Alamin, makinig na mabuti, hindi po ito batikos. Ito po'y pagpapaliwanag lang sa aking interpretation. Kung nakakaintindi kayo, dapat naintindihan nyo. Pero kung galit kayo sa akin, ay siguro DDS talaga kayo. Saradong isip. Kahit mali, kinakampihan nyo. Sa aking opinion, hindi tama yung galaw ng mga abogado ni Duterte. Makakalabuso si Duterte pagkagalito. Parang bahay ng langgam. Pag kinagat ka ng isang langgam, pinuntahan mo yung bahay ng langgam, ginulo mo yung bahay ng langgam, maraming kakagat sa iyo. Ganon ang ginagawa nitong si abogado, attorney Nicolas Kaufman, yung abogado ni Duterte. Yan ba yung binabayaran ng milyon-milyong piso? Nagalitin ang mga judges na siyang magdidesisyon after a trial kung guilty o not guilty ang akusado na si Digong Duterte, elected mayor ng Davao City. Yan po yung nangyayari. Okay? Baka nga dahil po sa mahal
ng bayad dito kay Kaufman, pine-pressure din si Kaufman ng kampo ni Digong na gawin mo ang lahat, di ba? Para masulit yung bayad. Baka yan po ang kanilang pinapagawa din dito kay Kaufman, pine-pressure nila. Kaya kung ano-ano mga naiisip nito si Kaufman. Kasi yung unang petisyon ni Kaufman, binasura na po. Yung voluntarily na pag-inhibit dito sa kaso ni Digong. Ngayon naman, talagang pinapa-disqualify na po. So, talagang itong si Kaufman hindi titigil. Kumbaga parang talagang para sa akin, ang nakikita ko, nape-pressure si Kaufman. Ngayon, sumablay din tong si Kaufman sa kanyang salita. Di ba? Sabi nga ni Sir Mike Abe, dapat pinaghahandaan yung depensa, yung kung paano maipaglalaban yung kaso, di ba? Paano kukontrahin yung mga ebidensya. Yan sana ang pinaghahandaan ni Kaufman. Kaya lang ito si Kaufman, katulad po nito, mayroon po siyang pahayag. Yan nakikita nyo sa inyong screen. Nakalagay dyan, the electorate showed its clear desire for the former president's return to the Philippines. The electorate showed its clear desire for the former president return to the Philippines and its total rejection of the Marcos government's vain attempt to stamp out his legacy. Paano nangyari na yun yung magiging basehan na itong pagkapanalo ni Digong bilang mayor ng Davao, ang magiging basehan na si Digong ay kumbaga gustong-gusto ng taong bayan. Kung tutusin, ayon po sa isang research, hindi ko matanda ko ano pangalan ng research firm, nagpa-survey sila. At 62% po ng Pilipino or 60% ng Pilipino, alam din ni Atty. Claire Castro yan. Nabanggit ni Atty. Claire Castro yan kaya kung ako nagkakamali kay Corina Sanchez na meron pong survey na nagsasabing mas gusto ng mga Pilipino na etong si Digong ay mapaharap sa ICC at harapin ang kanyang kaso. Ngayon, etong pagkapanalo ni Digong, hindi ito pwedeng maging barometro ng pagka-inosente ni Digong sa kaso. Kasi katulad niyan, si Digong ay nanalo sa Davao City. Ang tanong, buong Pilipinas ba nire-represent ang Davao City? Di ba? Hindi naman. At alam natin yan, bali-baligta rin man, kahit ano pa ang gawin ni Digong na kasamaan, talagang tanggap na tanggap siya ng mga Davaoeños. Hindi na mababago yan. Kumbaga yung roots ng paghanga, pagmamahal kay Digong sa Davao City, mahirap nang mabunot yung ugat. Talagang grabe na ang kanilang kumbaga paghanga, ang kanilang pagtanggap kahit ano pang gaano kasama pa si Digong, kahit gaano pa kasama ang kanyang pamilya, tanggap na tanggap po yan ng mga Davaoeños. Di ba? Hindi yata alam nitong si Kaufman na Davao lang yun. Maliit na parte lang yun ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay binubuo ng 3 malalaking isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Archipelago tayo. At ang Davao po ay kasing laki lang ng Metro Manila. 7,107 islands po ang Pilipinas. So, ganun lang kaliit ang porsyento ng Davao City. Hindi po pwede na sabihin na ang mga Pilipino ay ang nagsasabing inosente si Digong at walang kasalanan dahil siya nanalong mayor. Hindi po. Davaoeños lang yun. Kaya sabi ko sa blade si Kaufman. Di ba? Kung ano-ano mga naiisip, pero kasi nga, ito'y hindi Pilipino. Hindi nito alam kung ano ang sitwasyon sa Pilipinas. Hindi alam ni Kaufman na talagang si Digong ay sinusukan ng mga Pilipino dahil sa bukod sa tayo pinerwisyo sa napakalalang problema ng EJK, napakaraming nagurgur, binaon tayo sa utang at laganap ang korupsyon noong siya ang presidente. Diba? Kaya etong mga sinasabi na ito ni Kaufman, ang akala niya mauuto niya ang mga ICC judge o ang mismong ICC. Hindi yata alam nitong si Kaufman na mayroong mga Pilipino na nakakausap ang ICC at sila ang mga makakapagpatunay kung gaano kademonyo ang kanyang kliyente. Diba? Kaya talagang pasensya ka na, Kaufman, pero ang mga pinagsasabi mo hindi uubra yan.
sa pamunuan ng ICC dahil mas maraming makakapagpatunay sa kasamaan ni Digong kaysa sa isang abogado lamang na alam ng ICC na kaya mo pinagtatanggol si Digong ay dahil ikaw ay bayaran. Bayaran ka, binabayaran ka. Di ba? Hindi mo pagtatanggol yan. Kung hindi ka binabayaran, hindi ka tulad nitong mga tao na ito na naging biktima ng napakasama at napakadelikado na utos ni Digong na naging resulta ng napakaraming EJK. Diba? Kaya, nako, Kaufman, kung ako sa'yo, pumunta ka ng Pilipinas. Mag-stay ka kahit 1 linggo o 2 linggo, 1 buwan. Matagal pa naman ang next hearing, September pa. Kunin mo ang pulso ng taong bayan at nang hindi ka nagmumukhang timang sa iyong mga pinapalabas na statement. Diba? Kasi ngayon lang ako nakakita na ang pagkapanalo sa isang posisyon sa gobyerno ang magiging barometro at sukatan ng pagiging inosente ng isang akusado. Hindi ba yung dapat ang tinitignan dyan yung bigat ng ebidensya? Diba? At yung dami ng mga biktima at ng mga nagdedemanda kay Digong doon sa ICC. Ikaw ba, di ba, common sense, logic, hindi sinampahan ng kaso si Digong dito sa Pilipinas. Aba, doon pa sa ICC dinemanda si Digong. Di ba mapapaisip ka na teka, kung ito talaga, mabuting tao, doon to sasampahan ng demanda sa Pilipinas. Kaya lang, sa ICC siya sinampahan ng demanda. So, ibig sabihin, ganon kalawak, ganon kalakas ang kanyang impluensya sa Pilipinas at ganon siya kasama dahil ang mga tao takot sa kanya. Diba? Takot ang mga biktima doon sa Pilipinas kaya doon nagsampa ng demanda sa ICC. Diba? Kaya alam nyo, sana talaga makatulong si Kaufman kay Digong. Sana talaga masulit ang binabayad. Nakalagay nga diyan, 'di ba, sa ating sa ating picture diyan, yung bayad kay Kaufman ay umaabot daw po ng 140 million monthly ang attorney's fee. Sus Mariosep, napakalaking halaga, 'di ba? Kaya ewan natin, 'di ba, kung magiging epektibo talaga at mapapawalang sala talaga ni Kaufman si Digong. Abangan natin. Kung hindi, nako, pasensya na kayo, mga DDFs, DD-list, DD-shit. Pasensya na kayo kasi ang nakuhang abogado ni Digong, pinahamak siya. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Sir Mike Abe, thank you sa video mo na napakatindi, napakalupet at napakaganda ng iyong mga paliwanag. Thank you po. MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito sa YouTube, ang mga channel ni Sir Mike Abe. Please support po. Maraming salamat. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, momo, chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.